Pagkagising niya ay wala na sa tabi niya si Johan, kagaya noong una. Desmayado man ay pilit pa rin siyang ngumiti. Agad siyang nag-ayos at inalis din ang kobre kama gaya sa gusto nito. Bit-bit niya yon pagkalabas sa kwarto. Ngunit natigilan siya matapos makitang kakalabas lang din sa kwarto ni Johan. Maliit siyang tumikim at inayos ang sariling buhok. Hinanda niya ang ngiti para dito. Ngunit kusang naglaho ang ngiti niya noong lagpasan siya nito. Huwag mong sabihing aakto na naman ito na hindi siya nakikita. Johan, Kuya Johan, agad niyang tawag. Tumigil ito sa pagbaba sa hagdan at lumingon sa kanya. Yes, Emilia. Is there something you wanna say? Inosenteng tanong nito. Napakurap siya. Mananalo itong best actor sa pagiging inosente. Pinigilan niya ang sarili kahit pa gusto niya itong bigyan ng good morning kiss. Luminga pa siya sa paligid kung may nakatingin bago humakbang palapit dito. Ngunit napaatras siya matapos marinig ang ate Adela niya na palabas din ng kwarto. Love, bukas na pala yung meeting para sa design. Oh, Baby Emilia, ang aga mo. Pansin nito sa kanya. Hilaw siyang ngumiti, lalo na noong makita kung paanong umikot ang braso ni Johan sa bewang ng ate niya. Humalik pa ito sa sentido, kaya't lalong naninikip ang dibdib niya. Magpapalit ka na ng bedsheet? Takang tanong nito. Umiwas siya ng tingin, ngunit sumulyap din siya kay Johan na tumingin sa relong pambisig. We'll be late. I need to visit my father. Pagkausap nito sa ate niya. Napayuko siya dahil mukhang hangin na naman siya rito. Kumuyom ang kamao niya at agad na bumaba ng hagdan. Hindi pansin ang pagtawag sa kanya ng ate niya. Oh, madumi na ang kobre kama mo? Puna ng mami niya. Hindi siya sumagot. Bagkus ay hinagis niya ang bedsheet sa laundry basket. Walang pakialam kahit makita pa nilang dugo mula roon. Emilia, since when did you act like that? I'm not feeling well. Bye, Ma'am. Mabilis siyang humalik sa pisngi nito at mabilis ding lumabas ng bahay. Ayaw na niyang makita pang magkasama ang ate niya at si Johan. Nagpupuyos na naman ang damdamin niya. Hanggang makarating sa kumpanya ay wala siya sa mood. Mga agaw ka? Kabit ka? Landi mong asawa ko! Namilog ang mga mata niya sa narinig. Dumagungdong ang puso niya at napalinga sa paligid. Ngunit na estatwa matapos makita ang kumpulan ng mga empleyado sa gitna ng lobby. Hindi ka kasi magaling sa kama. Kaya siya naghanap ng iba. Tanggapin mo na lang na ako na ang mahal niya. Napaatras siya at napahawak sa dibdib. Matapos makitang nagsabunutan ng dalawa niyang empleyado. Habang ang ilan ay humihiyaw. Pati ang gwardiya na dapat ay umaawat sa dalawa'y nakikisigaw. Alam mong may anak kami. Paano ng mga bata ngayon sinira mong pamilya ko? Iyak pa muli ng isa. Hindi niya maaninag ang mukha nito. Pero kinakabahan siya dahil sa away ng dalawa. Best friend kita, Mau. Bakit mo nagawa yon? Pinagkakatiwalaan kita pero ikaw pa ang aahas sa asawa ko. Muling iyak nito. Kumabog ng todo ang puso niya sa kaba kahit hindi para sa kanya yon. Napalunok siya at nainis. Ayaw na niyang makarinig pa ng ganoong klaseng mga salita. All of you, what are you doing here so early? Malakas niyang sigaw na ikinatahimik ng paligid. Nawala ang kumpulan at naiwan sa gitna ang nagsasabunutan kanina. Kita niyang umirap ang tingin ni Mau habang ang isa ay puno ng luha. Ma'am, I'm sorry po. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Ani nang umiiyak. Malamig niyang tiningnan ng dalawa. We don't need incompetent and unprofessional employees here. Both of you are fired. Namilog ang mga mata ng dalawa, ngunit wala siyang pakialam. Lumakad siya agad patungo sa elevator. Ma'am, wag naman po. May mga anak po akong umaasa sa akin. Ma'am Emilia, please. Agad niyang sinara ang elevator at hindi ito pinakinggan. Pagkarating sa tamang floor ay dumiretso sa opisina niya. Stay outside, Ella. Agad niyang utos sa sekretarya niyang susunod sana sa loob. Pagkasara ng pinto ay napahawak siya sa kanyang dibdib. Para siyang hindi makahinga. Pakiramdam niya ay siyang sinabihan ng mga salita kanina ng empleyado. Hindi naman siya kabit, di ba? Hindi naman siyang lumandi kay Johan, hindi ba? Siya dapat ang misis at hindi kabit. Gigil niyang hinagis ang bag sa sofa. Paglapit niya sa mesa ay agad niyang pinindot ang intercom. I need a glass of cold water, Ella. Utos niya sa sekretarya. Hurry up! Hindi na niya hinintay ang sagot nito.
Nahampas niya ang mesa at napabagsak ng upo sa kanyang swivel chair. Hindi siya makalma sa kaalamang ganoon din siya. Kabit siya ni Johan. Buisit na yan. Ako dapat kasing legal. Bulalas niya bago ginulong buhok. Natigilan siya noong bumukas ang pinto at iluwa noon ng ate Edela niya na may bitbit na baso ng malamig na tubig. Nahigit niya ang hininga at nanlamig sa pwesto niya, lalo na sa seryosong titig nito. Narinig ba siya nito? Humakbang ito palapit. I heard... Mali ang narinig mo. Agad niyang sagot sa kabila ng kaba niya. Kumunot ang noon nito at nagpatuloy sa paglalakad. Nilapag nito agad ang baso sa mesa niya. Mali bang narinig ko na pareho mong tinanggal sa trabaho ang nag-away? Usisa nito. Umiwas siya ng tingin. They are unprofessional. Hindi dapat sila nagdadala ng personal na problema sa trabaho. Really? Hindi mo man lang ba pinakinggan ang problema nila? Inis niya itong nilingon. Ate, pwede ba? Stay out of it. Ayoko ng gulo sa kumpanya. At wala akong oras para makinig sa kanila. Hindi sila pinapasahod dito para mag-away. Napairap siya at napabugan ng hangin sa inis. Sobrang sikip ng dibdib niya kaya't kinuha niyang baso para makainom. Nakinig ako, Emilia. I fired Mao but not Elena. And who's that Elena? Litong tanong niya bago nilapit ang baso sa kanyang bibig. Bumuntong hininga ang ate niya. Si Elena ang legal na asawa at si Mao ang kabit. Tama lang natanggalin ko si Mao at hayaan sa trabaho si Elena. Kahit sino naman ay magagalit kapag nalaman mong may kabit ang asawa mo, di ba? Pagdidiin nito. Dahilan para manginig ang kamay niya at maibaba ang baso. Umawang ang mga labi niya sa kapatid. What do you mean? Parang tangang tanong niya. Tumikwas ang kilay ng ate niya. Kung sa akin nangyari yon at nalaman ko na may kabit si Johan, lintik lang ang walang ganti. Mas lalo na siguro kung kapatid ko pang babae. Seryosong bigkas nito na nagpataas sa mga balahibo niya at nagpanginig sa kanyang tuhod. Nanginig ang labi niya at hindi makatingin sa ate niya. Mas lalo tuloy na hindi siya makahinga. Hindi mo naman aagawin si Johan, di ba? Lambing nito sa kanya. Pilit siyang ngumiti kahit pa buong katawan na niya ang gustong manginig. Hindi. Bakit ko naman gagawin yun? He looks so madly and deeply in love with you, ate. Pagsisinungaling niya, ngumiti ito ng malawak. Napaatras pa siya noong haplusin nito ang buhok niya. Pakiramdam niya kasi sasabunutan siya nito. Bakit? Ayaw mo nang hawakan kong buhok mo? Tumikhim siya at umayos ng upo. Hindi naman, baka magulo lang. Anyways, yun lang ba? You can keep Elena as our employee. Nilayo nito ang kamay at kumibit balikat. Alright, sabihin ko rin sa kanya na ipatulpo niya si Mao. What do you think? Nawala ang pilit niyang ngiti. Hindi na kailangan yon. Masasabit lang sa gulong kumpanya. Ha? Mas exciting yon, baby Emilia. The world will know how dirty those other women are. Deserve naman mapahiya ng isang kabit. Ate, please, no. Hindi niya mapigilang putol sa sinasabi nito dahil pakiramdam niya ay para sa kanyang kahihiyan na yon. Kabog na kabog ang dibdib niya noong seryoso itong tumitig sa kanya. Don't tell me mas pinapanigan mo ang kabit. Namilog ang mga mata niya. What? Of course not. No one deserves to be cheated. Tinikom niya ang bibig dahil ayaw niyang sa kanya magmula yon. Hindi siya malinis na tao. Fine, let's end this topic here. Basta lang walang umagaw kay Johan, ayos ako. Akin na rin yung documents para sa bagong subdivision. Na-review mo naman ang design, di ba? May meeting pa bukas dyan. Support me, please. Paglalambing nito. Wala sa loob niyang napatango kahit na hindi pa niya nakikita yon. Basta na lang niya inabot ang folder para makaalis na ito sa opisina niya. Bye-bye. See you at home. Paalam pa nito. Agad niyang nasapong noo at marahas na huminga noong makalabas na ito. Walang tigil sa panginginig ang kamay niya at malamang na hindi siya makakapagtrabaho ng maayos. Shit, hindi ka kabit. Hindi ikaw ang lumapit, Emilia. Wala kang kasalanan. Si Johan ang may gustong angkinin ka. Pampalubag loob niya sa sarili. Ano bang magagawa mo kung hindi niya naman talaga gusto ang ate mo? It's not your fault. Shit! Napasigaw siya noong tumunog ang intercom. Si Ella yon kaya't napairap siya.
Ma'am Emilia, nasa labas po si Sir Johan. Biglang tumigil ang mundo niya at umawang ang mga labi. Napalunok siya at mabilis na inayos ang mesa niya. Pati ang baso ng malamig na tubig ay tinapon niya sa basurahan. Papasukin mo. Mabilis niyang utos sa sekretarya. Prente siyang sumandal sa swivel chair. At kunwaring walang iniisip, nilaro niya ang ballpen at agad na kinagat ang dulo noon matapos bumukas ang pinto. Gumuhit ang ngiti niya sa labi matapos makita si Johan. Napakalinis nito tingnan ngayong umaga, pero sa gabi ibang aura nito. Makalaglag ng kasuotan lang naman. I heard what happened. Bungad nito. Umayo siya ng upo at binaba ang ballpen. Take a seat. Tinuro niyang upuan sa harap ng mesa niya. Pero hindi ito kumilos kaya't siya nang tumayo para lapitan ito. Don't worry, we're safe. My sister doesn't know a thing. What are you talking about? Litong tanong nito. Napatigil siya. Huwag mong sabihin na kahit na walang nakaririnig ay aakto pa rin ito. Never mind. Ano bang sasabihin mo, kuya? Pagdidiin niya sa dulo, bumuntong hininga ito. That's not how you should handle employees, Emilia. Pakinggan mo muna bago mo tanggalin sa trabaho. What? Seriously, Johan? Sasermonan mo ko? Inis niyang tanong. Nangunot ang noon nito. It's Kuya Johan, Emilia. Hindi kita sinesermonan. Gusto ko lang na matuto ka lalo pat 2 buwan kaming mawawala para sa honeymoon. Ikaw lang ang mag-handle sa kumpanya sa panahon na yon. Matigas nitong bigkas. Bago lumabas ng opisina. Napamaang siya at bumigat ang paghinga. Hindi niya alam kung maiinis siya sa pagtatama nito na kuyang itawag niya dito. O mas maiinis siya sa mag-honeymoon ng mga to ng 2 buwan. Shit, hindi siya papayag na masolo ito ng ate niya. Buong araw siyang aburido at kung hindi lang takot na sermonan siya muli ni Johan, baka lahat ng empleyado ay natanggal niya. Damang-daman niya ang pagod sa buong araw. Mas nababadtrip siya na sa pag-uwi magkatabi sa hapagkainan ng ate Edela niya at si Johan. Kitang-kita niya ang palad ni Johan na humahagod sa bewang ng ate niya, kaya't imbis na sumali sa hapag ay dumiretso sa kwarto. Bakit pa pakiramdam niya wala pa rin siyang halaga kay Johan? Kating-kating na ang dila niyang ipagsigawan na may relasyon silang dalawa. Pero paano kung itanggin ito? Isa pa, ano bang relasyon nila talaga? Magkalampungan sa kama? Tamad niyang nilagyan ng bedsheet ang kama bago naligo. Inip na inip siya sa oras at gusto nang hatakin si Johan patungo sa tabi niya. Nakatulog siya kakahintay pero mabilis na nagising noong lumundo ang kama. Nakaupo na ito sa dulo niyon at nakaabuhing roba naman ngayon. Mariin ang titig nito sa kanya. You didn't eat. Panimula nito. Umiwas siya ng tingin at umupo sa kama. Agad niyang kinalas ang malambot na robang suot. Pagkatapos mo akong sipingan, then leave. Ganun naman ang gawain mo. Gagamitin ako sa gitna ng gabi. At iiwan bago pa magising. Come here. I'll spread my legs for you. Nagtagumpay siyang alisin ang sariling roba at akmang ipaparte ang mga hita. Ngunit napasinghap siya noong hawakan nitong mga yon. Pag-angat niya ng tingin ay nakapaskil ang irita sa mukha nito. Eat first. Ayokong makipagniig sa babae na gutom. Nanliit ang mga mata niya rito, pero hindi nakakilos noong lumapit ito lalo at pinasuot ang roba niya. Dinalhan kita ng pagkain. Pagbigkas muli nito, agad na lumipad ang tingin niya sa maliit na mesa kaharap ng sofa. May paper bag doon na galing sa sikat na restaurant. Lumabas ka pa ng bahay? Bakit hindi na lang ang nasa kusina? Pinahalata niya talagang inis sa boses niya. Hindi ito kumibo pero napahawak siya sa balikat nito noong buhatin siya nito. You're upset? Why? Napabuntong hininga siya. Bakit ba kanina galit ito pero ngayon masuyo na? Napalabi siya at inihilig ang ulo sa dibdib nito. Pinagalitan mo ako kanina. Did I? Binaba siya nito sa sofa at inayos ang mga pagkain. Kita niyang dibdib nito, lalo pat maluwag ang robang suot nito. Kitang-kita niyang malaking kamay nito at ang mga daliri nitong maugat. Napalunok siya matapos maalalang nahawakan na siya ng kamay na yun. Nagka-amnesia ka ba? Sinermonan mo ako kanina dahil lang sa nagtanggal ako ng empleyado. Paalala niya. Tumigil ito sa pag-aayos ng pagkain at sumulyap sa kanya. What else did I say? Hindi niya alam kung inaasar lang siya nitong lalo, pero napanguso siya. Tumuloy ito sa pag-aayos ng pagkain at tila hindi interesado sa sasabihin niya.
Ang sabi mo ay 2 buwan kayong mag-honeymoon ni ate. Napatigil ito bigla at tuluyang napaharap sa kanya. Lumapit siya at yumakap sa bewang nito. Ang sabi mo ay wala namang nangyayari sa inyo ni ate, hindi ba? Pwede bang huwag nyo na lang ituloy ang honeymoon? Nandito naman ako. Sa akin na lang. Johan, tayo na lang 2 mag-honeymoon. Mapang-akit niyang bigkas bago isiniksik ang kamay sa loob ng roba nito. Stop it, Emilia. Kailangan ng honeymoon sa mga bagong kasal. Malamig nitong bigkas. Dahilan upang bitiwan niya ito. Agad siyang humalukip-kip at nainis sa sagot nito. Ibig sabihin ay itutuloy nitong honeymoon. Sasama ka sa kanya? Akala ko ba wala namang nangyayari sa inyo? Niloloko mo ba ako, Johan? Muling umigting ang panga nito at wala yatang balak na sagutin siya dahil tinuloy nito ang pag-aayos ng pagkain. Ano ba tayo? Ayokong maging kabit. Pero para sa'yo ginagawa ko. Tumaas ang boses niya. Hindi mapigilan ng magdamdam. Ano? Para usan mo lang ako? Bandang huli kapag nagsawa ka, kay ate ka pa rin mapupunta? Dagdag niya. Naiiyak na naman siya. Bakit ba lagi na lang siyang nanlilimos ng atensyon? Sa bagay, gano'n naman talaga. Kahit gaano karaming babae ng isang lalaki sa misis pa rin dito umuuwi. I told you that I like you. Mabilis nitong putol sa mga sinasabi niya. Nagtagis ang ngipin niya at seryoso itong tiningnan. Kung gusto mo ako dapat ang pinakasalan mo. Napaiwas ito ng tingin. See? Wala itong paninindigan. Pero tanga siya dahil gusto pa rin niya ito. Kahit hindi malinaw ang relasyon nila ay mahal pa rin niya ito. Sinasamantala mo lang ang pagkakagusto ko sa'yo, Johan. Muntik na siyang pumiyok dahil gusto na rin niyang maiyak. Paano naman ako? Kaya kong tanggapin na kabit ako pero hanggang kailan? Bumikig ang lalamunan niya at talagang nanakit ang dibdib niya. Ito lang ang nag-iisang lalaking ginusto niya sa buong buhay niya pero hindi pa rin niya makuha kahit pa nakakasama niya sa hating gabi. Umiwas siya ng tingin noong bumagsak ang luha niya. Hindi niya pinansin ang paglapit nito at masuyong pagyakap sa bewang niya. Damang-dama niya ang mainit nitong hininga sa leeg niya. You're overthinking again, baby. Wala pa tayong 1 linggo. Pwede bang saka na lang natin pag-usapan yan kapag may laman na ito? Dumantay ang malaking palad dito sa tiyan niya. Napasulyap siya roon. Ano bang balak nito sa kanya? Buntisin lang? Kapag nabuntis ba ako, ihiwalayan mo na si ate? Shh! Don't think about it. Hindi magandang lagi kang umiiyak. In my eyes, you are the perfect woman I ever met. Masuyong bulong nito matapos siya nitong iharap. At syempre ayun na naman siya at nagpabola rito. Nagising na naman ang mga abnormal na paru-paro sa tiyan niya. At noong angkinin siya muli nito sa gabing yon, ay nagpaubaya siya. Bumagsak sila sa sopa at hindi makapaghintay na mapag-isa ang kanilang katawan. Agad niyang pinaghiwalay ang mga hita noong gumapang ito sa itaas niya. Maayos ang gising niya sa sumunod na araw. Nauna pa siya sa hapagkainan at hindi na nagbalak na pansinin ang mag-asawa sa harap niya. Bakit hindi pa sa sunod na araw kayo umalis para sa honeymoon, anak? Kaya naman ng kapatid mong kumpanya kahit 3 buwan pa kayong mawala. Suhestyon ng mama niya. Ma, tatapusin ko pang meeting mamaya. Kapag successful yun at walang problema, ngayon mismo lilipad kami paalis ng bansa. Right, love? Baling ng ate niya kay Johan na agad ngumiti. Simpleng umikot ang mga mata niya. Ngunit saktong mga mata ni Johan ang nasalubong ng tingin niya. Tumikwas ang kilay nito at mukhang naguluhan sa reaksyon niya. Akala ba nito masisindak siya at magiging mabait? Tusukin niya pa ang mga mata nito at ipagtatabuyan kapag inaway siya nito mamaya. Tumikhim siya at pilit na ngumiti, lalo na sa mga magulang nila. I'm done. See you at the office. Baliwalang bigkas niya. Baby Emilia, support mo ako ha. Para naman makapag-honeymoon na kami ng Kuya Johan mo. Hiling ng ate niya. Nilabas niya ang hilaw ng ngiti bago tumango. Walang mag-honeymoon. Agad niyang hinanap ang kopya ng presentation nito pagkarating sa opisina. Yun pala yung hindi niya na-review. Napangisi siya at agad na pinasadahan yun ng tingin. Kung ayaw ni Johan na salungatin ang honeymoon, pues siya na lang ang gagawa. Kahit pa sinabi nito na walang nangyayari sa kanila ng ate niya, duda siyang wala pa ring mangyayari sa honeymoon. Bit-bit ang sariling laptop. Mabilis siyang pumunta sa opisina ng ate niya habang wala pa ito.
Hinanap niya roon ang flash drive na agad niyang iniplug sa laptop. Hinanap niya sa mga files sa presentation nito at agad na binura. Maging ang mga backup files nito ay binura niya. Binalik niya yun sa drawer noong matapos at nakangising lumabas. Bumalik siya sa sariling opisina at naghintay ng oras. Nagpabili pa siya ng kape kay Ella. Ma'am, conference room na raw po. Imporma nito pagkalapag ng mamahaling kape niya.